Sabi nila, don't judge a book by its cover. Bakit nga ba nila nasabi ang katagang ito? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Muli, nagbabalik ang inyong kalakbay sa karunungan. Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong kaalaman na naman ang inyong matututunan sa araw na ito. Naway naihanda ninyo ang inyong panulat at papel sa aming inihandang gawain. At higit sa lahat, naway naihanda ninyo ang inyong tenga at ang inyong sarili sa pakikinig sa maraming kaalaman na aming ibabahagi sa inyo. Handa na ba kayo? Pero, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, ay mayroon akong inihandang 3 katanungan patungkol sa ating naging aralin noong nakaraan. Ang unang tanong ay, ito ay halimbawa ng panitikang tuluyan na kung saan ito ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ano kaya ito? Mahusay, maikling kwento. Sa ikalawang tanong naman, ito ay elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang tawag rito? Tama! Ang tawag sa bahagi ng maikling kwento na tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay banghay, mahusay. Ikatlo naman, ito ay elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa pagsubok na kinakaharap ng pangunahing tauhan. Ano ang tawag rito? Mahusay, ang tunggalian. Ito yung pagsubok na kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Kayong lahat ay napakahusay, sabagkat lubusan nyo talagang naunawaan ang ating naging talakayan noong nakaraan. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng palakpak. Upang lalo kayong ganahan sa pakikinig, ay mayroon kaming inihandang aktibidad o gawain na pinamagatang 4 Picks, 1 Word, na kung saan ako ay may ipapakitang 4 na larawan at ito rin ay may kalakip na pagpapaliwanag mula sa mga ito. At huhulaan ninyo kung anong bagay o salita ang pinapahiwatig ng mga ito. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito ang unang 4 na larawan. Narito. Anong bagay na kung saan ito ay pinaglalagyan ng pera o ng mga IT? Anong tawag rito? Tama! Ang tawag dito ay pitaka. O tinatawag rin ang pitaka na kalupi. Mahusay! Ikalawa naman, narito ang 4 na larawan. Ano ang katagang nais ipahiwatig nito na kung saan ito ay kadalasan na kinakaharap ng maraming Pilipino? Ano ang tawag rito? Tama! Kahirapan. Ngayon naman, narito ang ikatlo na 4 na larawan at huli sa ating aktibidad. Narito. Ano ang tawag o ano ang salitang pinapahiwatig nito na kung saan ito ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon na kung mahirap ka ay talo ka?
Anong salita ang pinapahiwatig nito? Mahusay. Walang katarungan. Ang pinapahiwatig ng mga apat na larawan nito. Mukhang lubusan kayong nasiyahan sa ating ginawang aktibidad. Dumako naman tayo sa susunod. Ngayon naman, mayroon kaming gawaing inihanda na kung saan may mga salitang may malalalim na kahulugan mula sa kwentong inyong mapapakinggan. At ang gawaing ito ay makakatulong upang inyong malaman ang mga kahulugan nito. Hindi kayo mahihirapan sa pakikinig. Narito ang mga pagpipilian. Pag-iyak, pitaka, umiling, malay at umiiyak. Narito ang mga katanungan. Una, ilang pang sandali pa ay lumangay ang ulo nito at ng pulsuhan ng ilang naroon ay marahan itong napailing. Ikalawa, pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala ang kanyang kalupi at napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Tuyang mawalan ng ulirat ay wala siyang narinig, kundi ang papanaog na yabag ng kanyang asawa at anak at ang papalapit na lumalabong salitang bakit kaya. Apat na tanong nang tanungin ang bata kung siya ang nagnakaw ay tumanggi ito kahit hindi na makapagsalita. Huli, wala ho akong dinukot na maski ano sa kanya. Sisigok-sigok na sagot ng bata. Narito. Una, mula sa kahon ng pagpipilian, ano ang katumbas na salita ng dumangay-ngay? Tama, bumagsak. Ikalawa naman ang salitang kalupi. Mula sa kahon, ano ang kasing kahulugan nito? Mahusay, pitaka. Ang salitang ulirat naman, ano ito? Tama, malay ang kahulugan ng salitang ulirat. Ikaapat naman ay tumanggi. Ito ay umiling. Tama. At ang huli naman ay ang sisigok-sigok. Ano ang kasing kahulugan nito? Mula sa kahon. Mahusay. Ito ay umiiyak. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang kwentong Ang Kalupi na isinulat ni Benjamin Pascual. Ngunit, bago natin simulan ng kwento, alam nyo ba na ang kwentong ito ay patungkol sa isang matandang babae na si Aling Rosa na may mahirap na kalagayan sa buhay. Isinasalaysay ang kanyang paghihirap sa pangangalakal ng mga gamit upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na ng kanyang anak. Ang kalupi ay isang maliit na pitaka na naglalaman ng pera na may malaking kahalagahan para sa kanya. Ngunit, sa huli mapapansin na ang kalupi ay simbolo ng mga bagay na may pansamantalang halaga at ang tunay na kalagahan ng buhay ay hindi nakasalalay sa material na bagay. Ang kwento ay nagpapakita ng mga tema ng sakripisyo, kahirapan at pagmamahal ng ina sa kanyang pamilya. Narito ang video ng buod ng kwento. Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual. Minsan sa ating buhay, may mga mali tayong desisyon na pagsisisihan sa bandang huli. Dala siguro ng problema, bugso ng damdamin o pagkalito. Ganito ang nangyari kay Aling Martha, isang pangkaraniwang ina sa araw-araw ay abala sa gawaing bahay at pag-aasikaso sa nalalapit na pagtatapos ng anak. Pinasya ng ginang na mamalengke ng maaga upang mamili. Sa kanyang paglalakad ay di inaasahang mabangga siya ng isang batang madungis. Agad na nahusgahan ni Aling Martha ang bata. Ito ay mahirap, walang pinag-aralan at walang modo. Nang kukuha na ng pambayad ang ginang, ay saka na lamang nito natanto na nawawala na ang kaniyang kalupi. Agad na nataranta at nag-isip. Sa loob-loob niya ay hiyang-hiya siya sa nangyari. Natitiyak niya na ang batang madungis ang nakakuha ng kanyang kalupi. Agad na nagmadali ang ginang upang mahagilap ang batang sa tingin niya ay kumuha ng kanyang pitaka. Nang makita ang batang madungis ay agad na hinablot ng ginang ang damit nito. Pilit na pinaamin sa pagkuha ng kanyang pitaka.
Ngunit ang bata ay panay ang tanggi kahit na pinipilit itong paaminin ni Aling Martha. Marami na ang nakapaligid sa kanila. Inaawa sa bata ngunit wala iyon kay Aling Martha. Hanggang sa may dumating ng pulis at sila nagtanong sa bata at sinabi pang ito'y dalalhin sa presinto. Lubhang natakot ang batang madungis. Ang binili nitong isda para sa tiyahin ay malamang hinihintay na kanina pa. Ang maigpit na hawak ni Aling Martha ay nagdulot ng matinding sakit sa bata kaya kinagat nito ang kamay ng ginang. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang bata at agad itong tumakbo papalayo. Ngunit, sa di inaasahang pagkakataon, kasabay ng paglayo ng bata sa mapangusgang si Aling Martha, ay ang tilian ng mga naroroon. Nabangga ito ng magibis na jeep. Bago mawala ng hininga ang kawawang bata, ay iginiit nito na wala siyang ninakaw. Sa pangyayaring iyon ay inisip pa rin ni Aling Martha na ang nangyari sa bata ay kapalit ng pagkuha ng kanyang kalpit. Pagka-uwi ng bahay ni Aling Martha, ay nagtaka ang mister nito kung saan galing ang pinamili, gayong naiwan nito ang pitaka sa bahay. Namutla si Aling Martha sa narinig. Sa pagkakataong iyon ay nawala nito ng malay. Marahil hanggang sa ngayon ay binabagabag pa rin si Aling Martha sa nangyari sa bata. Created using Powtoon. Upang lubos niyong maunawaan ng kwento, narito ang mga tanong patungkol rito. Una, sino-sino ang tauhan sa kwento? Pangalawa, makatwiran ba ang ginawa ni Aling Martha? Bakit? Paliwanag. Pangatlo, kung ikaw ang nasa katayuan ng bata, paano mo dedepensa ng iyong sarili sa maling pambibintang? Pang-apat, batay sa kwentong napanood mo, ano ang iyong reaksyon sa kinahinatnan ng kwento? Ang klase ay hahatiin sa dalawa at lilikha ng slogan na may magkaibang tema. Ang temang inyong susundan ay makikita nyo mula sa screen.
bago tayo tuluyang matapos sa ating aralin, maaari bang kunin ang inyong mga kasagutan sa dalawang tanong na aking babanggitin? Para sa unang tanong, ang kasabihang "Don't judge the book by its cover", ano ang kaugnayan nito kay Aling Marta? At sa ikalawang tanong, noong nalaman ni Aling Marta ang katotohanan, ay nagsisi siya sa nangyari kay Andres. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Aling Marta, ano ang iyong gagawin? So, mga bata, para sa inyong maikling pagsusulit, inuutusan ko kayo na maglabas ng kalahating papel at ballpen. So, mga bata, piliin ang tamang titik sa bawat numero na hinihinging kasagutan. So, tayo ay magsimula na. Akin nang babasahin ang mga tanong at mga pagpipilian. At so, dumako na tayo sa number 1. Number 1. Ano ang kasing kahulugan ng salitang kalupi? A. Lagayan, B. Pitaka, C. Cabinet, or D. Bag. So, dumako na tayo sa number 2. Number 2. Sino ang nasalubong ni Aling Marta sa kanyang pamimili? A. Juan, B. Pedro, C. Andres, D. Carlo. So, dumako na tayo sa number 3. Saan nagkasalubong si Aling Marta at Andres? A. Panggitnang pasilyo, B. Palengke, C. Tindahan, D. Kalsada. So, dumako na tayo sa number 4. Ano ang pangalan ng tiyahing ni Andres na kanyang pinaglalagyan? A. Tia Ines, B. Tia Rosa, C. Tia Linda, or D. Tia Maria. So, dumako na tayo sa panghuling numero. Number 5. Ano ang kinahinatnan ni Andres sa pananakit ni Aling Marta at ng pulis? A. Sugatan, B. Nakatakbo, C. Na ospital, or D. Namatay. So, dito na nagtatapos ang ating pagsusulit. Naway marami kayong natutunan sa inyong kwentong napakinggan. Pero, bago ang pagtatapos, ay mayroon kayong takdang aralin. Gumawa kayo ng reaksyong papel batay sa aral na inyong natutunan mula sa maikling kwentong napakinggan. Isulat ito sa malinis na papel. Isumiti ito sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, puno ng kaalaman, maraming matututunan. Ito ang Talakbay sa